Diyos, muli ako namamangha sa iyo sa pangangailangan ng puso'y hinalina mo. Yan mo yakapin ka ng pag-ibig, kawitan ka ng pagsamba. Wagas itataas mo ang puso, isipan at bahan at tanggapin o Diyos at kalutan habang nabubuhay. Kaya inahandog ng pagsamba. Itataas mo ang puso, isipan at lakas pagkat ako'y umiibig sa'yo. Umiibig sa'yo, alwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Minsan pa inaalala ang biyaya na kabutihan mo. Inaalala ang biyaya na kabutihan mo. Diyos, muli ako namamangha sa'yo. Sa pangangailangan ng puso'y hinalina mo. Hinalina mo. Hayaan mong yakapin ka. Yakapin ka ng pag-ibig, kawitan ka ng pagsambang wagas. Itataas mo ang puso, isipan at lakas at tanggapin o Diyos at kalunan habang nabubuhay. Kaya inahandugan ng pagsamba. Wagas itataas mo ang puso, isipan at lakas pagkat ako'y umiibig sa'yo. Alwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Sa oras na ito, Ama, nais namin maghandog ang aming sarili sa'yo. Bilang katulad ng Panginoon ng isang anak, kami tumatakbo papalapit sa'yo. Nais namin mayakap ka. Kanduhin mo, Panginoon, ang bawat isa sa mga taong parito na may daladalang kabigatan, may sakit karamdaman, kalungkutan sa puso, agam-agam sa hinaharap. Kailangan namin ng isang tatay na kakandungin kami. At sasabihin, Panginoon, sa amin na nandiyan ka, hindi ka iwan o pababayaan. Panginoon, iparanas mo sa amin ang yakap mo sa pamamagitan ng salita mo, mag-a-assure sa amin na tunay nga meron kami isang tatay, God, that anytime we need help, anytime, Lord, we need love, anytime, Lord, we need forgiveness, anytime, Lord God, na hahanapin namin ang iyong mukha, ikaw ay aming masusumbungan. Mula sa ikabaturan ng aming puso, Panginoon, iyayakap ka namin. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, at pinagpapasalamat namin ang bawat araw at sandali ng aming buhay na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa lakas sa mga panahon, Panginoon, kami gusto ng sumuko. Salamat sa pag-asa sa mga panahon, Panginoon, ay gusto na namin bumitaw. Salamat sapagkat naririyan ka para kami alalayan. O Diyos, hayaan mo ngayong umaga, Panginoon, bigyan mo kami ng isang malamig na hangin na magre-refresh sa aming spirit, soul, and body. And declare you, Father God, the stillness of the Holy Spirit in our lives, that who will gonna teach us, Lord
Lord God, how to honor the Father. At hayaan mo, Panginoon, sa pagsamba namin, pagdakila, pagluwalhati, at pagkamangha, ay makita namin ang himala ng buhay na nakalaan para sa amin. Marami pong salamat, O Diyos. Minsan patanggapin mo ang pinakamataas sa pag-uli. Panangalan pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkakas ko lahat ay makakaupo. Again, Happy Father's Day sa mga tatay na narito. And we'll be hearing the letter of the Father God. Gusto niyo bang marinig ang love letter ng Diyos? Amen. Okay, let us hear those words mula sa Panginoon. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again.
come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. So, we've heard the letter of the Father. No, na binanggit na yon that Jesus is the representation of God as a Father. No, kaya whenever we worship Jesus, we worship also the Father. Amen? Naririnig po ba ako sa likod? Amen! Ayun. So, sabi nga ay, ano ba ang dahilan bakit tayo naririto? Hindi para magkaroon tayo ng masarap na upo, kundi makapaghandog tayo ng ating pagsambang sakripisyo. Kahit tayo nakaupo diyan, naiinitan, namamaypay, it doesn't matter kung anong kondisyon, basta ang puso natin ay nakatuon sa Ama sa pagsamba. Amen po? Amen. Amen. Again, Happy Father's Day sa lahat ng tatay sa lupa, no? At kami nagagalak na kayo'y makasama ngayong umaga. Ngayon, gusto ko ipakilala sa inyo yung puso ng Ama. Yung saan ba natin sasabihin na itong tatay na ito, katulad siya ng tatay ko, di ba? Hindi man siya ganito, pero ito yung puso ng Diyos na nakikita ko sa tatay ko. Kung may makikita kayong sa pag-aaral natin karakter ng inyong ama, na karakter din ng Diyos, ibig sabihin, mahalin mo ang iyong amang nasa sa lupa. Amen? Amen. Amen. At sa oras na ito, yung ating title is The Father Heart of God. God as a Father. No? Ang Diyos bilang isang ama. Sabi ng 1 John 3:1, Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. No? Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay ibinigay ng Panginoon sa lupang ito para kilalanin ng mundo ang ating Ama sa langit. Kasi hindi nakita ng tao ang Ama sa langit. Bagkos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesus, para makita ng tao, ito ang Diyos. Ito ang representation ng Ama. Walang iba kundi si Jesus. Kaya nga binanggit niya sa kanyang salita sa John, na that the Father and I are one. Amen. Diba? Sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Because Jesus is the representation of our Abba Father. Amen? And sabi dito, Father is not an abstract word. Father is one of the first words that every little one learns to speak. Ano yung una yung mga una yung masasambit pagka kayo ay pinangan o kaya yung bata pa kayo? Mama, Papa. Why? Kasi sila yung kauna-unahang nakikita natin sa ating mga buhay. Sila yung kauna-unahan na kumbaging nakayakap sa atin, nakahalik sa atin. Diba? Hindi naman kaagad-agad kalimitan ibinibigay sa nanay. Usually sa tatay muna. Lalo pa kung ipinanganak kayo sa bahay. Ang unang nakakahawak sa inyo, kadalasan ang tatay. Amen? Kapag si science section, hindi nauuna na ang nanay ang nakakahawak, kundi yung tatay. Hindi aabot sa tatay. And gaano katuwa ng isang ama na mahawakan ang kanyang anak. I remember si Juvie nang ipanganak ko si Josiah. Nakasilip siya na sa napakaliit na pintuan ng delivery room. Talagang silip daw siya ng silip hanggang sa marinig niya yung boses ni Josiah na suminggit ng iyak. Mapapalundag daw na mapapaiyak siya. Ganun yung emosyon ng isang ama kapag nagkaroon ng kapanganakan. Alam niyo ba, nung naborn again tayo, halos silipin tayo ng Ama mula sa langit na nung may nagpatanggap sa inyo o nung tinanggap niyo nagsisi kayo, naborn again tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen. Maaring ganun yung emosyon ng anak nung marinig niya yung ating tinig na, Ama, patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas.
Kaya yung ginagawa niyong pagmimisyon na nagpapatanggap kayo, kung alam niyo lang, kayo ang nagbubukas ng pintuan sa langit para makita ng Ama directly ang kanyang mga anak na tatanggap sa Kanya. Amen. Mga bagong ipinanganak o yung mga pinanganak ng muli ng Panginoon. Kaya yung ginagawa niyong misyon, sa totoo lang, saan man kayo maparoon, sabi nga, si Bong daw ay nag-iisip kung lalakad siya o siya ito na nasa sasakyan. Sa tirik ng araw, alas 12, alauna, lalakad ka sa pila-pilan, sa isang bahay sa dulo, maabot mo man yung 2 katao, abutan ng lugaw, it means a lot to our Father God. Kung alam nyo lang, naluluha siguro ang Ama sa langit na makitang kayo ay nagdadala ng mga tao ipapanganak ng muli sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Napakasarap isipin kahapon, agang-aga yung bago natin ikakasal na couple, sina Arnold, si Aljan at saka si Vanessa, si Ruth, agang-agang dito. They wanted to have their water baptism. Nalimutan na namin ni Juby, nagising na kami, may tawag si Ruth. Pero alam niyo si Aljan, 3 o'clock pa lang na madaling araw, gising na siya, excited na siya. Palapakan niya natin siya. Ganun ba tayo? Na yung moment ng encounter mo sa Panginoon ay kinaka-excitan mo. Diba? Yung Lord, this is it. Eto na yung time, Lord, magpapa-water baptize ako, hindi para baguhin ang relihiyon ko, kundi mabago ang relasyon ko sa iyo at maging tama ang relasyon ko. Amen. Excited ka sa Panginoon. Sabi ko nga, ako'y nagagalak ang puso at nabibless ako din sa couple kasi yung puso nila na sundin ang kalooban ng Panginoon. Sa ibang lalaki, bakit ako susunod sa iyo? Diba? Pero hindi, si Vanessa ang sinunod niya. At sinunod niya yung tinig ng Ama sa puso niya. Amen. If you could see, yung kahapon, ang ganda ng moment kasi kami lamang, wala kami ibang kasamang kapatiran. But when I capture with my camera, yung moment na yon, ang ganda ng sinag ng araw, nagre-reflect sa kanilang dalawa. Kung makikita niyo yung video, yung picture, nakataas yung kamay nila. Sabi ko, very intimate. Nung presensya ng Diyos, ang init ng puso ng Diyos ay naririnig nila at nararasap nila nung araw na yun. So sabi ko nga, Panginoon, sana lagi kaming ganito sa relasyon namin sa iyo. Kasi minsan pagka tumatanda ng isang bata, hanggang sa siya ay nasa edad na, minsan hindi na tayo nakikinig sa Ama. Tama po ba? Yung mga tatay natin. Kasi kaya na natin, nung bata pa tayo, lagi kang papa, baba, mama, di ba? Daddy, tatay. Kasi kailangan mo ng tubig. Kailangan mo maliguan. Kailangan mo iakyat sa upuan para makakain. Kailangan mo na ikuha ka ng damit. Kailangan mo na dalhin ka sa eskwelahan. Kailangan mo ng pang-tuition. Hanggang sa dumating sa puntong kaya mo na, parang nalilimutan na natin ang ating tatay. There are times in our lives, ganun din tayo sa Tatay God. Minsan kapag tumatagal na yung relasyon mo sa Panginoon, marami nang nakakakuha ng attention mo, sinasabi mo na lang, maya-maya na lang mag-church kasi, diba? May iba pa akong gagawin mo. Dati humihingi ka sa Lord, Lord, bigyan mo pa ako ng trabaho. Bilang Tatay God, gusto niya may trabaho ka talaga. Binibigyan ka niya ng trabaho, pero pag nagkaroon ka ng trabaho, blines ka niya, iprinomote ka niya ng iprinomote, nalilimutan mo rin yung priority mo. Sino yun? Yung nagbigay sa iyo ng buhay, kakayanan, at ng pribilehiyong makapagtrabaho. Na minsan kapag ka may overtime ng Sunday, okay na, wag na lang. Kasi maintindihan naman ako ng Diyos. Diba? Minsan nakakalungkot sa mga anak natin na kapag nakatapos na ng college, nagkaroon na ng sariling buhay, hindi na minsan naaalala ang magulang. Ni text, ni message, ni dalaw, wala na. Pagtatawagan mo pa, sasabihin niya, I'm so busy. Biyan na lang tatawag. Pero nag-iintay yung magulang mo na ikaw ay marinig ang boses. Tama?
There was this story. I don't know where lagi ako ganito eh. Kung ano yung tinig na lang na Diyos, magpo-flow ako, ha? Kasi prefer ko na yung preaching ko, pero dinadala ko ng Lord dito. Minsan may isang tatay, sabi niya, may cellphone siya, regalo ng kanyang anak. Araw-araw tinitingnan niya yung cellphone niya. Araw-araw, gabi, umaga, tanghali, tinitingnan niya yung cellphone niya. Wala siya nakitang text, wala siya nakitang tawag. Till the time comes, sabi niya, siguro sila ang cellphone ko. Punta ako sa bayan. Ang layo ng bayan, ha? Bukid to bayan. Nag-travel siya along the way para lang malaman kung sira nga ba ang cellphone niya. Pagdating niya dun sa gumagawa ng cellphone, sabi niya, Tay, yung pong cellphone niyo, wala naman yung sira. Sabi niya, hindi, may sira yun eh, kasi hindi ko nakakausap yung anak mo eh. Hindi ako nakakatanggap ng text, hindi rin ako nakakatanggap ng tawag. Baka may problema yung internet, o kaya baka may problema yung signal ko, o baka hindi talaga problema yung SIM card ko. Baka tingnan mo. Baka may problema yung cellphone ko. Halos mangiyak-iyak yung tatay kasi sabi niya, imposible kasi ilang araw, ilang buwan, at ilang taon na akong hindi natatawagan ng anak ko, may problema ang cellphone ko. Naiyak ako kasi sabi ko, Panginoon, isang ganito tayo. Madalang natin kausapin ng Diyos. Minsan, andyan yung tatay mo, pero hindi ka niya maramdaman. Kailan yung huling araw? Kasi sinabihan mo tatay mo, I love you, tatay. Kailan mo'y pinaramdam yung yakap mo? Na sinabi mo sa kanya, mahal na mahal kita, tatay. I appreciate you. Alam niyo ako, hindi ko na magagawa yun. Kasi wala na yung tatay ko. Every Father's Day, hindi maaaring nag-iiyak. Kasi namimiss ko yung time na nandyan yung tatay ko. Alam mo yung yayakapin ka niya. Madaling araw pupuntahan niya ang mga anak mo para lang halikan, kulitin. Tapos sasabihin niya, nahingi naman kape. Dahil minsan wala akong maibigay. Namimiss ko yung time na, yung mga panahon na wala kami. Maglalapit siya. Sasabihin niya sa akin, anak, bili mo naman ako ng Jollibee. 25 pesos na tuna pa eh. Hindi ko maibigay sa tatay ko kasi wala akong pera. Kapag nagja-Jollibee kami, nakikita ko yung tuna pa eh. Wala akong ibang naalala kundi ang tatay ko. Sana nandito pa siya. Sana nagagawa ko pa yung lahat na gusto kong gawin para sa tatay ko. Kung may tatay pa kayo, sabi nung iba, kasi po sinasabi niyo, happy niyo tatay niyo. Araw-araw sabihin niyo, I love you tatay. Salamat. Yung paglalapit kayo, laging may yakap, may halik. Hindi natin alam ang buhay, napakaikli ng buhay. Akala ko makakasama ko pa tatay ko na mahabang panahon. Pero hindi namin nakalain, isang madaling araw. Naghanap siya ng pagkain. Wala siyang mahanap na pagkain, kundi kanin at saka kape. Nang makain niya ito, tumirik na lang bigla. Mata niya, na-stroke na siya. It hurts us a lot kasi parang death is uncertain. Ang bilis ng buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan. Hanggang kailan mo makakasama ang tatay mo. Pero ikaw na bata, mas gusto mo na sa labas, sa barkada. Kailan yung huling araw na nakipagkwentuhan ka sa tatay mo? Alam mo ba yung kwento ng buhay niya nung bata pa siya? Ang isa na aalala natin yung pamamalo, pamumurot, pagdidisiplina. Pero hindi natin naalala yung mga moments na kahit pagal na yung braso niya, binubuhat ka pa rin niya. Pag gusto mo niyang mong laruin siya, nakakalaro mo pa rin. Yung bang sa tuwing
Nasa hapagkainan ka, merong ihahain ng nanay mo. Nagaling sa pinaghirapan ng tatay mo. Na-realize po ba natin yan? Sino na dito yung ang amay wala na? Baba pang kamay. Sino yung tatay ay naririto pa? Mas marami pa rin nabuhay ang mga tatay. Pwede ba natin i-express yun sa tatay natin sa lupa? The more we express our love to our Father on earth, ibig sabihin, ina-appreciate mo yung pagmamahal ng iyong ama. Kahit ano pang kasalanan ng tatay nyo pa rin yan. Kung nagkamali man ang tatay nyo, hindi lagi siyang nagkamali sa buhay nyo. Marami pa rin panahon na ang tatay nyo, kinalinga kayo, minahal kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Bakit kung makasumpa tayo sukdulan? Pagpalagay, ang tatay natin nagkamali sa kanyang desisyon sa buhay dahil lahat naman tayo nagkakamali. Amen? Wala bang puwang dyan para bigyan mo ng pag-asa ang tatay mong mabago? Parang tayo, pagka mag-iinom, ang lakas-lakas ang loob natin, sumisigaw tayo sa tao na minsan hindi natin kilala at naghahabon tayo ng away. Tama po ba? Pero yung lakas ng loob mong kausapin ng tatay mo, magagawa mo ba yun? Kung alam mo nagkamali siya. Tay, isang oras lang usap tayo. Diba? Kasi gusto ko ma-release yung sama ng loob ko sa'yo, yung galit ko sa'yo. Hanggang sa di ba ang mga lalaki kasi ganun eh. Hindi kayo makaimik ng walang inom. Tama, mali. At wala pong sumagot. Parang nagiging madaldalang ang maraming tatay kapag lasing. Tama, nakainom. Pero tandaan nyo, kung yun yung paraan para makausap nyo ang tatay nyo, kung may hinanakit o galit kayo, kausapin nyo. Sabihin nyo kung gano'n nyo sila kamahal. Mas unahin yung sabihin yung pagmamahal kaysa sa sumbat. Mas maraming salatang, tay, kunyari yung tatay na nagkamali. Tay, kahit nagkamali ka, mahal na mahal kita. Kung hindi mo man masabi, i-text mo. Mag-voice call ka. Who knows, marinig na yung sinasabi mo. Mabago yung puso't isipan ng tatay mo. I remember still a story ng isang babaeng nirape ng tatay niya. Dahil isa siyang drug addict. Habang nilalapastangan siya ng tatay niya, halos di niya buksan ang mata niya para tingnan ang mukha ng tatay niya. Pero nung nagkalakas na siya ng loob, nasabihin sa tatay niya, nung time na ginagahasa mo ako tatay, ayaw kitang tingnan. Bakit? Kasi yung mukha niya ang una kong nakita nang ilabas ako dito sa mundang ito. Ikaw ang unang lalaking minahal ko at ikaw din ang unang lalaking sumira ng pagkatao ko. Pero tatay, dahil sa iyong ginawa sa akin, may puwang pa rin sa puso ko para ikaw ay patawarin ko dahil utang ko sa iyo ang loob ko. Kung nakagawa ka man sa akin ng kasalanan, pinatatawad na kita, tatay. Dahil ayokong mabuhay sa mundong itong punong-puno ng galit ang puso. Umiiyak yung bata na ginahasa ng ama. Sabi niya, alam ko, nung ginagahasa mo ako, hindi ikaw yun. Kasi kilala ko ang tatay na nagmahal sa akin nung maliit pa ako hanggang sa lumaki ako. Kung meron mang pagkakataong ginawa mo yun, tatay, sa buhay ko, sinira mo ang buhay ko. Still, ang buhay ko'y utang ko pa rin sa iyo. Ngayon, maraming kabataan kung makapag-PUTA sa kanyang magulang, ganun na lang. Sobra. Na parang wala nang utang na loob sa kanyang magulang. Pero ni isa sa atin, walang karapatan para sumbatan pa rin ang ating magulang. Kahit gaano pa sila kasama.
Kahit gaano pa nila tayo nilakastangan o tinalikuran na. Bakit? Sa ating mga tatay tayo'y nagmula. Ang sperm na nanggaling sa kanila ang bumuo sa pagkatao mo. Lahat ng meron ang tatay mo, sabi nga, butot laman kanya. Kapag minura mo siya, pinalipusta mo siya dahil sa kasalanan ginawa niya sa iyo, ganun din ang pagkataong ginawa ng Diyos sa mo. Amen? Kaya magpatawad tayo. Probably, hindi ko alam kasi wala na ako sa akin. Pagtutuloy yun. Kasi this is the Lord's leading to me. Maaring hurting tayo sa mga tatay na ito na nakasakit sa atin. But I tell you, church, it is the love of God, the Father. Siya yung tunay na tatay na pwedeng magmahal sa atin at magsabi sa atin, anak, may pagpapatawad. Kung ikaw nga paulit-ulit kang nagkakamali, pinatatawad kita. At kapag pinatawad kita, kinakalimutan ko ang kasalanan mo. Minsan, meron tayo mga sinasambit sa tatay natin, mamatay ka na sana, tatay. Huwag ka nang magpapakita. Ang sama mong tao. Diba? Dahil sa sobrang galit na meron tayo sa magulang natin. But I tell you, church, maaaring tinatawag tayo ng Lord, kinakausap tayo. Kung hindi mo patatawarin ang iyong tatay sa lupa, baka di ka rin patawarin ng Diyos na tatay natin sa langit. Amen? Amen? Sa mga anak na may hinanakit, tampong, sama ng loob sa kanilang tatay, probably this is the time for you to realize na tayo man ay nagkamali at tayo tinatawad. It's your turn para patawarin mo ang tatay mo. Amen? Amen. Pero sa akin, naramdaman ko yung matinding pag-ibig ng tatay ko ng panahon na may sakit ako. Hindi niya ako matingnan sa mga panahon na nagihirap ako. Sabi ko, Tatay God, ganito ka sa amin. Sinong tatay ang makatitiis at hindi kayang umiyak kapag ang anak niya ay nahihirapan? May kanya-kanya tayong suliranin at bigat sa buhay. Mga takot sa buhay natin. Pero yung Tatay God na meron tayo, pag sinabi mong Aba, andyan agad siya. I remember si Juby, bilang isang dakilang tatay sa mga anak ko, I tell you, dakila talaga siya sa aming mga anak. Never kong nakita si Bishop Juby na, hindi dahil asawa ko siya. Kasi nakita ko yung pagmamahal niya sa pamilya namin. Kapag si Casey suminggit, kung ilang hagdan yan, ilang step, kaya niyang lockdown. 2 hanggang 3 lang. Mapuntahan lang si Kisiya. Magkakandara pa yan. I remember, si Casey nung nasa Manila kami, bigla, nasa taas kami ng kwarto, sa baba si Casey kumakain. Bigla siya sumigit, akala namin na aksidente o somehow, baka may nangyaring hindi maganda. Tumakbo siya, sabi niya, tansik ako na nabunggo niya. Di ba yung pag-uunahan namin sa pintuan? Pero yung lundag niya, mula doon sa pababa, 2 kasing yun. Sabi ko, paano nakarating si Juby doon? Makita lamang yung anak, nakakita lang pala ng ipis. Sabi ko, grabe talaga. Si Tatay God, kapag nagsalita tayo ng, Daddy God! Alam mo yung in-stress na sigaw? Tatay God! Abba Father! Tatay! Di ba? Pag sumigaw tayo, siguro si Lord magkakandahulog sa upuan niya para lang i-rescue ka. Amen. Para lang tulungan ka. At Tatay God natin, dakila. Kasi kahit anong pagkakamali, ano na yung pagkakamali. Kita ng pagkukulang natin. Kayo palampasin. Ang Father's Day for me is so special. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila,
Wala pwede magturo ng Father's Day. Ako dapat. Bakit? Kasi gusto kong maramdaman ng maraming tao. How blessed you are kung buhay pa tatay ko. Napakapalan niyo kung buhay pa ang mga tatay ko. Sa Amerika daw, 40% ng mga anak hindi nakakasama ang kanilang mga tatay dahil naghihiwalay ang mga magulang. Sa 40% na yon, maraming bata nagre-rebelde. Kasi sa Amerika, kapag sinabi ng nanay, yung custody sa kanya lang, sa kanya lang. Pero minsan, iisipin natin sa buhay natin, ang kustodiyan ng Diyos, hindi pwedeng harangin ng kamatayan, harangin ng kawalan, harangin ng gutom. This is the perfect love of the Father. Who shall separate us from the love of God? Paghihirap ba? Kamatayan ba? Kagutuman ba? Kadukhaan ba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Ama. Talapakan natin. Merong isang bata, nangupit sa kanyang magulang, sa kanyang tatay. Kinuha yung wallet. Kumuha ng pera. Naalaman ni tatay. Pinalo ni tatay yung bata. At sa sobrang takot, kumalipas ng takbo yung bata. Naglayas. Pumunta sa kabilang city. Nagtago. Yung tatay, sa sobrang pagmamahal sa anak, hinanap yung anak, ginalugan niya ang kanilang barangay, kanilang town, hanggang sa may nakapagsabi, nasa kabila po palang bayan, yung inyong anak. Sabi niya, Lord, paano ko hahanapin yung anak ko? Para ako naghahanap ng isang karayom sa gitna ng palayan. Paano ko hahanapin yung anak ko? Pinuntahan niya yung kabilang bahay, nagtanong-tanong siya, pinakita niya ang picture ng anak niya. Baka po nakikita niyo yung anak ko. Ito po itsura niya. Ganito po siya. Ang pangalan niya po ay ganito. Pangalan niya ay Juan. Hanggang sa yung tatay, wala nang magawang paraan. Nagpunta siya sa isang radyo. Nanawagan. Sabi niya, sa aking anak na si Juan, sinasabi ko sa iyo, pinatawad na kita, gusto kitang makita. Hanggang sa wala pa rin, nagpa-imprenta siya sa dyaryo. Sabi niya, sa anak kong si Juan, maawa ka na, magpakita ka, magkita tayo sa hagdan ng ganitong lugar. Sinabi niya, specific kung saan sila magkikita. Sabi niya, pinatatawad na kita at patawarin mo ako, aking anak. So, ganun. Pinatatawad, patawarin. Yun lang yung sinabi. Magkita tayo ng alauna sa hagdan ng ganitong lugar. Specific, yung sinabi. Hanggang sa itong batang ito ay nagpunta doon. To his surprise, pagdating ng tatay doon sa lugar ng kanilang tagpuan, 1,000 bata ang naroon na ang pangalan ay Juan. If you're gonna realize, marami palang bata na ang kailangan lang marinig ay humingi ng tawad ang isang ama. At masabing pinatatawad na nga. Kasi maraming tatay, marami naman talaga nagkakamali.
Pero maraming tatay, hindi rin maalam umamin sa pagkakamali. Just imagine, 1,000 batang ang pangalan ay Juan ay nagpipagtagpuan dun sa may hagdan. Akala siguro nila, hinahanap na sila ng tatay nila, na humihingi ng kapatawaran ng tatay at pinatawad na sila. It's 2 ways para lang maayos ang relasyon natin sa ating magulang. Patawarin at ulit, patawarin at magpatawad at ulit nga, doon sa labas, anong kailangan lang? Patawarin at magpatawad at maaaring yun lang susi para maayos ang relasyon. Pero out of those thousands of Juan, named Juan, alam ng tatay ko sino ang anak niya. Amen. Malayo pa lang, nakagano na yung tatay, patakbo yung bata, naniyakap siya. Sabi niya, tay, patawad po. Sabi ng tatay, kalimutan mo na yun. Amen? Amen. That's how God wants us to come to Him. Whenever we say sorry, tatay, ang laging sagot ng tatay natin, forget about it. Kasi the mere fact na lumapit ka, nagpakumbaba ka. Sabi ko, sa isang ama, wala nang usapan. Amen? Amen. Wala nang litanya. Sa nanay, marami pang litanya. Diba? Ibibitanya ba? Kasi anak ikaw naman. Pero sa tatay, pag humingi ka ng tawad, agad-agad, nalimutan mo na yan. Forget about it. Have we learned something? Yes. God wants us to see Him as our eternal Father. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Whenever we come to Jesus, we come to the Father. Because the Father and Jesus, they're one. Amen? Sabi nga, when we are introducing Jesus sa mga tao, dinadala natin ang tao sa Ama. Sa mga pagmimisyong ginagawa nyo, kapag ini-introduce nyo si Jesus, automatic, dinadala nyo sila sa Ama. Palampakan nyo nga yung sabi ng John 17:3, this is eternal life, that they may know you. Ito ang buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay makikilala nila. Amen. Kaya walang nasasayang na sandali at panahon sa mga tao, pinipilit abutin ang mga tao sa paligid nila. Naiiyak ang puso ko sa tuwa at so proud. Alam nila, sa lahat ng mga nagpapagal. Kahapon dumating dito si Nicole, si Aya, si CJ. 4 lang silang pumunta sa Daang Bundok. Naandun si Lady, naandun din si Dave. Sabi ko itong mga batang ito, kahit wala mag-push sa kanila, they know their responsibilities. They know the heartbeat of the Father. Kahit walang mag-utos sa akin, magmi-mission ako. Amen. Hindi sila nag-commit kay Bishop. Hindi rin sila nag-commit sa jam. Nag-commit sila sa puso ng Ama. Amen. Amen. Yung lakarin at suungin nyo ng tanghaling tapat, ang bawat lugar doon, ang bawat tahanan, ang bawat mga tao, sa ibang tao, hindi nila kayang magsabi na si Jesus ay mabuti o manalangin sila sa tabing kalsada.
Yung iba mahihiya, bakit ko gagawin yun? Hello? Diba? Pero bakit nawawala yung hiya sa inyo kundi naandun lang yung kapangyarihan ng banal na Espiritu? Kasi tinatalikuran nyo yung pagkatao nyo. At ang nabubuhay, yung Espiritu Santo nga sa inyo. Amen. Na nagsasabi sa inyo, kapag hindi mo ito pinanalangin, hindi mo siya pinatanggap kay Jesus, pwede siyang mapunta sa inyo. Huwag natin kapaguran ng pagmimisyon. Isang regalong mabibigay natin sa Ama, natin sa lupa, ay ang kaluluwang madadala natin sa Kanyang paanan sa pamamagitan ni Jesus. Ang ipakilala si Jesus. Pag pinakilala mo si Jesus, pinakilala mo na rin ang Ama. Because Jesus will always be the reflection of the Father. Amen? Amen. Sa mga nagmi-mission, I salute every one of you. Amen. Amen. Di na baling walang sunblock. Basta makalakad lang sa ilitan. Amen. Alam niyo ba, yung sacrifice nyo yan, pagdating mo sa langit, you have the flawless skin. Amen. That you could ever have. Diba? Nangingintab ka hindi dahil sa kaitiman. Nangingintab ka dahil sa kaluwalhatian. Amen. Diba? Naalala ko si Mare. Ikaw na kan nangyari sa balat mo, nangingintab ka na. Tuwin ang gabi, sabi ko, kitang-kita ko kintab ng noo mo at ng balat mo. Diba? E biruin mo naman, mga mangyan, pinupuntahan. Hallelujah. Hindi ko nga alam kung pauuwiin ko pa ito ng Occidental o di yan nalaang sa Naukan. Amen. Amen. Amen daw. Diba? Kasi dyan nilalagay ang ating home for the aged. Hindi natin alam. The one thing is for sure, kung mangintab man ang balat niya, nangingintab naman siya sa langit sa kaluladian ng Diyos. Amen. Amen. Katulad ng ating Miriam, tingnan niyo kung paano siya proteksyonan ng mga mangyan. Yung pagmamahal sa kanya. Ilang mangyan ang magpupoprotekta sa kanya. Bakit? Nakita sa kanila ang pagmamahal ng Ama sa pamamagitan ni Ate Miriam. Kaya kahit sa bingit ng kamatayan, hindi siya iniwanan. Amen? Amen. Kapag ka natuto tayo magmahal sa ating kapwa ng walang kapalit, ang Diyos ang magbabalik. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi ng John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. He is encapsulating what it means to be a Christian and what it means to have eternal life. Jesus is praying, this is eternal life, meaning this is the eternal life, Father, that they may know you, and the Son that you have sent. Kapag ka in-acknowledge ng tao si Jesus, he acknowledge the Father in heaven, and you're gonna have your eternal life. Amen. Hindi pwedeng mawala ang Abba Father. Basta in-acknowledge mo si Jesus, ina-acknowledge mo rin ang Ama. Amen? Sabi ng 1 John 1:3, truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama namin kayo sa pakikisa sa Ama at sa Kanyang Anak. So kapag kayo naririto at inihahayag si Kristo, inihahayag din natin ang Ama. Amen? Our fellowship, what does fellowship means? Fellowship means closeness. Kaya tayo naririto, fellowshipping. What is fellowship? Closeness. Fellowship also means familiarity. Diba? Alam mo yung tawa ni Bong.
Alam mo yung style ng pananamit niya. Di ba? Kasi, pamilyar. Alam mo yung tipo ni Kuya Jinggoy, kung paano siya magsalita. Dahil nakatalikod ka, pag narinig mo yung boses niya, alam mo si Kuya Jinggoy yun. Amen? Kapag kayo inihalo sa maraming tao, kilala namin sino kayo. Uy, si ano yun o, si Jasmine. Uy, si ano yun o, Bebe Boy. Aha, si Zayon ako. Alam ko yun. Si Boss Maki lang pala yun. At si Marvin nga pala. Amen po ba? Ibig sabihin, kahit 3,000 plus ang friends ko, pag nag-post kayo, kilala ko kayo. Kasi we have familiarity. Amen. Amen? We have closeness. Amen? So our fellowship, we see we are brought into a family relationship. I know when you are sad. I felt when you are angry. Tingin nyo pala, reaction nyo pala. Kapag nawawala si ganito, oh, may problema to. Diba? Si Nanay Tin, kilala mga kabataan. Si Tatay Ayan, kilala din ang mga kalalakihang kabataan. Walang maililihim sa kanila. Amen? Kaya pag nagtumaas na ng high pitch si Nanay Tin, alam niyo na. Ay. Ay, kasi si Nanay Tin yan eh. Diba? Si Tatay Ayan, pangiti-ngiti lang yan. Pero pag tumingin niya ng salimpak, may problema tayo. Mag-uusap kayo. Ha? Pagka kayo niyakan niyan sa barbecuehan, mag-uusap kayo. Diba? O kaya pag pinakain niya kayo, may pag-uusapan kayo. Diba? Sana lagi may pag-uusapan. Because you have a family relationship. Amen? So many of us think that Christianity is lifestyle in a way of living. And it certainly involves that, but it involves the heart. Christianity is a relationship. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, I love your Christ, but I don't like you Christians. Because you don't talk, walk, and live like your Christ. Kailangan makita talaga sa atin si Kristo. Para masabing Christian tayo. No backbiting, only loving. Amen? Meron man tayong tampuhan, pero hindi maaaring hindi tayo nag-aayos. Amen? At walang aalis sa pamilya ng Diyos. Ayoko na dyan kasi si Pastora strict ako. Ayoko na dyan kasi sinasabihan ako. Pag kinayawan nyo ang isang family of God, you will lose a lot of things. Maraming mawawala sa inyo. But I pray na lahat tayo, hindi tayo bibitaw sa pamilya. Amen. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. What does it mean to be in a relationship with the Father? Ano ibig sabihin? Kay Jesus, it means, first, we need to know Him. Kailangan kilalanin natin muna si Jesus para makilala mo ang Ama. Kasi sa Old Testament, ipinakilala ang Ama na pumapatay, nagagalit, naghihimagsik. Diba? Kaya kailangan sa New Testament nang ipinadala niya si Jesus Christ, mas maunawaan ng tao sino ang Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sinabi ni Jesus, I and the Father. Kasi sa Old Testament, puro takot ang pinakita. Pero sa New Testament, it's more of the love of Jesus. Na kung nakikita natin yung pag-ibig ni Jesus, ganito pala ang Ama.
Ibinigay niya ang bugtong ng anak na si Jesus. Amen? Na kahit ano palang tigas ng ulo ko, makasalanan ako, ibibigay ng Ama ang lahat para sa akin. Yun ang dahilan. Bakit na pinauwi o pinababa dito ang kaisa-isahan niyang bugtong na anak ni Jesus? Isinakripisyo niya ang darling of heaven. Isa lang ang dahilan. Dahil mo, dahil ko. Isn't the Lord so good? Napakabuti ng Diyos. Amen. Sobrang buti niya sa ating mga buhay. Second, we need to experience His love. Kailangan maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na kapag nag-sorry, okay. Hindi yung pag-ibig na mamahalin kita kung magre-regalo ka sa akin. Tingnan nyo, dahil wala tayong sinasakripisyon sa Diyos, mahal pa rin niya tayo. Buhay ka pa rin. Wala ka pa rin sa punto na ikaw ay may oxygen at nasa ospital. Araw-araw, nakikita mo ang mga mahal mo sa buhay. Araw-araw, kahit nakamotor ka, di ka na-aksidente. Kahit nauulanan ka, napawisan ka, di ka nagkakasakit. Araw-araw nakikita ng mga mata mo kung gaano kaganda ng mga dahon, ng mga bulaklak, ng langit na asul, ng bulak na mga ulap sa langit. Kung gaano kaganda ang araw na bababa at araw na aakyat sa taas. Lahat ng makikita mo, nagpapakita ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Naalala niyo ba yung sinabi ni tatay, ni Papa, kay Jem Jem? Bago siya mamatay, nakikita mo ba anak, ang langit? Diba? Nagsalita siya. Ganyan kita kamahal. Mataas man siya, pero nakatingin siya sa iyo. Palagi. Palagi. Magkaroon man yan ng ulap na madilim, may langit ka pa rin masusulyakan dahil nakatingin siya sa iyo palagi. Amen. Amen. Kaya yung assurance ng anak nung mawala ang tatay niya, may payapa, naging payapa ang puso niya. Every time nalalabas siya sa school, nakataas siya yung kamay. Parang sinasabi niya, Tay, I'm here. I'm okay. It's okay. It's okay. Di ba? Hello? Hello? Have you learned the story? Ang ganda ng story. Sabi ko nga, hindi naman talaga ito pinag-isipan ng matindi ng director natin eh. Ng editor natin. Hindi niya, kasi it is the flow of the Holy Spirit through Bong para iparamdam sa atin that God is talking to us through the story. Amen. Sinong hindi naiyak sa inyo? Pusong bata na kayo kung hindi kayo naiyak. Eh kami Ate Juby na kumakain, hindi niya pa napapanood eh. Nung pinapanood ko sa kanya, kumakain kami, laglagan ng luha. Pati ako yung nakailang mong panood na umiyak kami. Because the Holy Spirit is there. Amen. Yung Triune God, nakikipag-usap sa atin sa maraming pamamaraan na sinasabi nila, siya ang ating Ama. Amen? Amen. Hallelujah. Palapakan mo natin. John 17:23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubasin silang maging isa. At sa gayon, makikilala na sa libutan na sinuko mo ako. At sila iniibig mo tulad ng pag-ibig mo sa akin. Sarap, eh? Gusto ng Lord makita natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Through Jesus Christ and through the Holy Spirit. If nagpakilala ang Father God na ganun siya, kasi He's Almighty God. Still sa New Testament, pinakilala niya how loving
He is through His Son, Jesus Christ. And now, in the dispensation of the Holy Spirit, He is a comforting God. Why? Dahil matindi ang pagdadaanan natin bago tayo ma-rapture. Sa iyong paghihinagpis, sa iyong kawalan, He will always comfort you. Amen? Kaya ang banal na Espiritu, anytime, anywhere, you can talk to Him. Kahit saan ka naroon, kita ka niya. Amen po ba? Mag-abroad man si Tatay Ayan o hindi, magpapalain kami ng Lord. Amen. Amen. Huwag ka nang malis. Diba? Parang nakakaano na, paalisin ng bawat isa, kung maaari lang, pwede lang, sama-sama na lang tayo, diba? Hindi na tayo mag-iwahiwalay. Pero kung ang kalooban ng Lord, umalis si Tatay Ayan, ibabalik ulit sa atin. Amen. Amen. Sino may gusto umalis si Tatay Ayan? Wala. Stay. Stay. Amen. But the Lord's will be done. Amen? Amen. Salapakan natin si Lord. Sabi ng John 17:26, ipinapakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman ay sumasa kanila. Ganun ang pag-ibig ng Ama. Pinakilala niya si Jesus para maramdaman natin yung puso ng Ama. That He can give everything. That even on the cross, God the Father is there. Pinapakilala niya yung pag-ibig niya sa atin. Amen. When you become a Christian, the full force of Father's love and the Father has for His Son is directed towards you. Direkta siyang pumapasok sa atin. Amen? Hindi ko na matatapos to. God wants us to see Him as our Abba Father. Sabi nga, Abba Father is one of the most significant names of God. Of the names of God in understanding how He relates to people. The word Abba is an Aramaic word that would most closely be translated as Daddy. Kaya pag tumatawag ka, Abba, Father, Tatay, Daddy, diba? Tatay God, diba? Father God, yun. So, sabi ng Romans 18:15-16, for you did not receive the spirit of bondage against fear, to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Kahit di tayo tunay na anak ng Diyos, tayo ay ginawa niya o inampun niya. Kung ano ang pribilehiyo ni Jesus bilang tunay niyang anak, pribilehiyo din na meron tayo bilang tunay din niyang mga anak na yun. Mga inampun niya. Amen? Hallelujah. Ang mensahe ng Lord sa kanyang mga anak, come and meet my Father. Come and meet the Abba Father. Amen. Lumapit kayo sa akin at ipakikilala ko sa inyo. Ang gusto ni Jesus, lumapit tayo sa kanya para makilala. Kasi si Jesus talaga yung representation ng love. Amen. Amen.